So mga kapatid, nandito naman ako sa Kinusada na puksain ang mga maling aral upang wala ng kaluluwa ang mga laglag pa sa impyerno. Kasi mga kapatid, kung magpatuloy ang mga maling aral sa mga sikta at maraming mga tao na makakit nila, kawawa kasi marami ang impyerno. Imagine, umalis sa simbahan ay tinayo ng Panginoong Hesus, mga pastangan sa ipinangaral sa simbahan ng Panginoong Hesus, paano sila maliligtas? Kaya ako, kahit pagalitan ako ng mga founders, kung buhay pa sila, ipatuloy ko ang ating krusada na sabihin na lahat ng ipinangaral ng mga sikta against sa Catholic faith ay demonic na aral. Ang aking tatalakayin ngayon mga kapatid, ang ipinangaral sa Mormons. Grabe. Ngayon mga kapatid, masasabi rin ninyo na napaka-demonic ang ipinangaral ng Mormons. Kasi wala kontra sa katotohanan. So, mamaya, malalaman niyo mga kapatid na napaka-demonic ang ipinangaral ng Mormons. Pero lahat namang sikta, no? Demonic man ang kanilang ipinangaral. Kasi against sila sa ipinangaral sa iglesia na itinayo ng Panginoon. Kasi hindi naman natin pwede sasabihin na ano lang, ordinaryo lang ang kanilang pag-against sa simbahan. That is very malaking panglampastangan ang kanilang sinasabi, ang kanilang pagkontra sa simbahan na itinayo ng Panginoon. Itinayo ng Panginoon, kukontrahin ang isang tao. Sino sila? Sino sila? Ang Panginoon ang Diyos na nagkataong tao. Ngunit ang kanyang iglesia ay panglampastangan lang sa tao na kanyang tinubos. So, paano natin sila masabihan ng maganda na pati sila ang dahilan o pati ang kanilang kasalanan ang dahilan or pati ang kanilang kasalanan ang tinubos ng Panginoong Hesus. Nagpakamatay sa krus ang ating Panginoong Hesus. Now, aking basahin mga kapatid ang 1 Timoteo 4:1 na bakit demonic ang sinasabi nila? Ang ipinangaral nila. Ang aking sinasabi ay batay sa ipinahayag o batay sa sinasabi ng banal na espiritu sa pamagitan ni San Pablo sa 1 Timoteo 4:1. Ito ang sinabi. Ang espiritu tinawa ng ingon na may mga tao nga maniya sa ilang pagtuo sa umabot na panahon. Mao ilang sundon ang mga bakakong espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. Ang Holy Spirit ang nagsabi nito. At ang Holy Spirit ngayon ang naggabay sa simbahan. Kaya walang duda. Pero maintindihan ninyo na. Maintindihan ninyo mamaya, mga kapatid, ang sinasabi kong Mormons. Demonic ang ipinangaral ng Mormons. Noon na talakay ko na ang pagiging demonic sa Baptist. Kasi sinasabi ng Baptist na hindi kailangan ng baptism sa kaligtasan. Natalakay ko na rin ang magiging satanic ng Seventh-day Adventist. Ang isa lang, no? Na ang Santo Papa ay 66. Ang Santo Papa ay pangulo sa iglesia ng Panginoon. Sabihin nila ng 66. Yung nadala sa numero ng mananap. Natalakay ko na rin ang pagiging demonic sa ipinangaral ng Iglesia ni Cristo na sinasabi nila na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Marami pa kanilang may ipinangaral na demonic. Ang kanilang magsasabi na walang milyon na makapagligtas ay isang demonic.
na pananalita. Kasi dinamay nila ang reliyon na tinayo ng Panginoong Isus. So sila ay demonic ang kanilang ipinangaral. At yan ang ibig sabihin sa banal na Espiritu na siyang gumagabay ngayon sa simbahan. 1:26 rather. Ito ang sinabi. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo na ipadala sa mga sa kungalan, magtudlo o magpahinomdom kaninyo sa tanan na akong isulti kaninyo. Napakaling. Kaya mga kapatid, lahat ng sikta ay demonic ang kanilang teaching. Imagine, nilapasan na nila ang ipinangaral sa iglesia na itinayo ng Panginoon Isus. Sinabi nila na na-apostasi. Sinabi nila na nagsamba ng Diyos-Diyosan. Iglesia na itinayo ng Panginoon Isus, sabihin mo sa mga salitang ngayon, sulang yun na demonic ang kanilang mga grupo. Kaya mga kapatid, ako'y magsumikap at ang lahat ng mga safety upang may pagtanggol natin ang ating mga kapatid na mga Katoliko na walang alam o hindi pa matibay sa kanilang pagiging Christian or Catholic. At ipatanggol natin upang mailigtas natin ang mga Katoliko na nandyan na sa kanilang mga grupo. Kasi wala silang mapatutunguhan kung mananatili sila sa itinayo ng tao. Kundi, impirno lang ang kanilang patutunguhan. Kasi sa iglesia lang na itinayo ng Panginoon Isus, ang tao ay makakamit ng kaligtasan. Makamtan niya ang kaligtasan doon lang sa iglesia na itinayo ng Panginoon Isus. Kasi yan ay katawan ng Panginoon Isus. Yan ang instrumento ng Panginoon Isus upang ang kanyang pagpakamatay sa krus ay marinig sa buong sanlibutan. Ang iglesia lang na itinayo ng Panginoon Isus. Kaya kawawa ang mga nasa mga sikta. Kawawa sila. So, ako'y nasumika upang mapuksa natin ang mga founders, mga sikta, upang wala nang mabiktima sa kanilang demonic na ipinangaral. So, mga kapatid, ang ipinangaral ng Mormons, ang aking tatalakayin ngayon, kasi upang malaman din sa lahat ng tao ang kanilang pagka-demonic na pangaral. Unahin natin mga kapatid ito, no? Unahin natin ang kanilang sinasabi na apostasy and restoration. Ito ay ang ginagamit din sa Iglesia ni Cristo Manalo. Ginagamit din ito sa Sabalista. Lahat ng mga sikta nagsasabi na ang itinayo ng Panginoon Hesus ay na-apostasy. At ang kanilang grupo ay ang nag-restore, no? Upang mananatili ang tunay na iglesia. Upang mananatili. Yan ang sinasabi nila. Pero sinasabi nila na apostasy. So ayaw natin yan maintindihan. Pero dahil sila ay sikta, kaya maluktot ang kanilang mga sinasabi. Now, ito ay malaking panglampasangan mga kapatid. Ang pagsasabi ng sikta, particularly sa Mormons na aking tinalaki ngayon, na apostasy ang itinayo ng Panginoong Hesus. Paano mas ma-apostasy? Panginoong Hesus, Diyos na nagkatawang tao, ang kanyang iglesia ma-apostasy. Paano mangyari yan? Kaya sinasabi sa banal na Espiritu na demonic ang mga ipinangaral ng mga sikta. Yung umalis sa simbahan, demonic na sila. Ang iglesia ay katawan ng Panginoong Hesus. So hindi mangyari na ito ay ma-apostasy, umalihis sa katotohanan. Kasi katawan ng Panginoong Hesus, atin sa akin. At ito ay ang suway ng katotohanan sa sanlibutan. So paano ma-apostasy? Grabe, no? So ating basahin mga kapatid ang Colosas 1:18 na ang simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus ay kanyang katawan.
Ito ang sinabi. Siya ang ulo sa iglesia na mawangyang lawas. Siya ang naghatag o kinabuhi sa lawas. Siya ang naghatag o kinabuhi sa lawas. Ang Panginoong Isos ang nagbigay buhay sa kanyang iglesia. So paano ito ma-apostasiya? So walang duda mga kapatid, ako'y magsalita. Hindi ako matakot magsalita. Kasi ang katotohanan ay masakit. Na ang lahat ng chika Mormons ay instrumento ng Diablo. They are all instruments of the devil. Kasi sinasabi nila na ang iglesia na itinayo ng Panginoong Isus ay apostasy. Katawan niya ng Panginoong Isus. Ang Panginoong Isus ang nagbigay buhay sa kanyang iglesia. Sasabihin lang nila na apostasy. Grabe pagka masamang tao to si Ellen G. White at saka yung founder sa Mormon si Joseph Smith. Si Joseph Smith parang pinarusahan kaagad siya ng Diyos kasi 59 years old lang siya, patay na. Kasi grabe ang mga sinasabi ni Joseph Smith. Siguro pinarusahan siya kaagad ng Diyos kasi grabe ang kaniyang mga panglabastangan sa simbahan. Now, ang simbahan ay katawan ng Panginoon Isos. Ang Panginoon Isos ang nagbigay buhay sa kanyang katawan. Paano ito ma-apostasiya? Na hindi man mangyari na ang ulo, ang nais ng ulo ay hindi sundin sa katawan. Hindi man mangyari na ang katawan ay iba ang kanyang puntahan sa gusto ng ulo. Hindi man mangyari yan. Kaya sinasabi ng Panginoon Sos na ang simbahan na kanyang itinayo ay kanyang katawan upang mapaniwalaan na ito ay hindi kailanman maging apostasiya. Ito anong sinabi sa mga sikta. Totoo ang sinasabi sa banal na Espiritu na ang demonyo na ang kanilang sinusunod. Grabe, no? Grabe ang mga sikta, kaya magsumikap tayo mga kapatid. Ako'y magsumikap. So, sinasabi pa ng Panginoong Isus na ang kanyang iglesia na itinayo ay kahit ang kamatayan ay hindi mananaig. So, paano ito ma-apostasi? At basahin mga kapatid, ang San Mateo 16:18 na sinasabi ng Panginoong Isus, kahit kamatayan ay hindi mananaig sa inyo. So, paano ito maging apostasi? Sabi ito si Joseph Smith. Kaya kawawa ang mga kanig o naging biktima ni Joseph Smith. Kawawa sila. At basahin ha? San Mateo 16:18 Busa sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw na ining matutukuron ko ang akong iglesia, o bisan gani ang kamatayon, dili ngayon makabuntog din. So, paano ito maging apostasi? Paano ito malihin sa katotohanan? Katawan ng Panginoon Sos, ang Panginoon Sos ang katotohanan. Ibig sabihin, ang kanyang katawan ay katotohanan din. At yan ay malinaw na ipinayag ng ating Panginoong Isos pamagitan ni St. Paul. Ating basahin ang 1 Timoteo 3:15. Okay, ito ang sinabi. Apan kung malangan ako kinsulatan mo'y magtudlo kanimo, kung saan nato pag kinabuhi sa panimalay sa Diyos, ang haligi o ang sukaranan sa kamaturan. Napakalinaw. Tapos sasabihin lang ni Joseph Smith na apostasiya. Sabihin lang ni Felix Manalo na apostasiya. Sabihin lang ni Ellen G. White na apostasiya. Lahat ng mga founders ng sikta. Sino sila? Sila ay tao lang. Ngunit ang Panginoong Isus ay Diyos na nagkatawang tao. Nagtayo ng religion. Sasabihin nila na ang itinayo ng Panginoong Isus ay apostasiya. So walang duda na they are all instruments of the devil. Walang duda. Ito pa,
mo na yun. Efeso 5:23. Malinaw na ipinayag dito mga kapatid na ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas sa kanyang iglesia. So paano? Ano na ang kanyang liligtasin? Grabe, no? Ito, ang sinasabi, kaya man na mo ang ulo sa iyong asawa, ingon nga si Kristo mo'y ulo sa iglesia, o si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia na mawang niyang lawas. So, sana ang liligtasin ng Panginoong Hesus kung napostasiya ang kanyang iglesia. So, malaking insulto at panlampastangan ang ginawa o sinasabi ng mga founders ng sikta na ang itinayo ng Panginoong Hesus ay napostasiya. Napakalaking panlampastangan mga kapatid. Kaya, malinaw na ipinayang dito sa banal na kasulatan na sila ay sumunod na sa ipinangaral ng Diablo. At yan ang sinasabi din ng ating Panginoong Hesus na ang umalis sa kanyang iglesia ay kanyang kaaway lang. At sino man ang kaaway ng Panginoong Hesus? Walang iba kundi ang Diablo. Kasi ang tao hindi kaaway ng Diyos. Naging kaaway ng Diyos ang tao kasi siya ay na-influensya ng Diablo. Grabe, no? Ating masahin, kahit palagi ko itong binabasa, no? Iyon itong 1, 2, 18, 19. Mga anak doon na katapusan sa kalibutan. Gisugin na nakamo nga wanhi ang kaaway ni Kristo. Kung ano nga nakaroon ng daghang mga kaaway ni Kristo, usa na siguro nato nga doon na kayo ng katapusan. Kining mga tawanan dili tinod na sakop sa tungkol usa na mula sila kanato. Kung tinod pa nato silang mga kauban, magpabiling nung ta sila kanato, apanamiya sila aron na ilagayod na sila dili kauban nato. Sa itaas na bahagi, sinasabi na kaaway ng Panginoong Hesus ang mga umalis. So, paano? So, malinaw na sila ay nasa kaliwa na. Nanang sila sa kaliwa. Ibig sabihin, nana sila sa sayo ng Diablo. Kaya, kayong mga Katoliko, ang aking topic kanina ay about sa stewardship. Kaya, being as stewards of our Lord Jesus in His church, magsumikap kayo na wala nang malinlang sa mga ipinangaral ng mga sikta na aral ng Diablo. Kasi itinayo ng Panginoon Hesus, sasabihan nila na na-apostasy. Sabi no, wala silang takot na magsasabi. Relihiyon na itinayo ng Panginoon Hesus, sasabihan ng tao na na-apostasy. Grabe, napakasama. Ronald Talino Malibro na ako pangutana at sa mabasa sa New Testament na pwede buhatan o ribulto si Jesus, protestante na nangutana sa kuha bro sa FB. Very good bro, no? Very good. Ang banal na kasulatan, malinaw yan ipinahayag sa banal na kasulatan bro atin isip no? Ang banal na kasulatan ay basahin at intindihin. Hindi yung litra por litra. Kasi hindi yan atensyon o hindi yan ang ugali ng Diyos na litra por litra. Kung sa direct na salita, hindi yan ugali ng Diyos. Bakit? Kasi ang Panginoon Hesus ay nagsasabi na basahin ang kanya ang mga salita ng Diyos. Atin basahin at intindihin. At basahin natin na malinaw na ipinayag ng Diyos na ang Panginoon Hesus ay gawan buhatan o gibulto. Malinaw yung ipinayag. Pero bago yan, basahin ko muna ha. Sa Lucas 10:25, mayroon isang tao na nagtanong paano maliligtas. Ito ang sagot ng Panginoon Hesus.
Sa Lucas 10:25-26. Unya, minulang sa kamatutudlo sa manaod o isulay pagbitik ang Isus na utara siya. Magtutudlo, unsay kinahanglan ko buhaton na nun ako makadawat sa kinabuhi ngayon. Ibig sabihin, ang isang tao ay nagtanong, paano niya makamtan ang kaligtasan? Si Jesus dito ba niya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pasabot. Ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay basahin at intindihin. Hindi natin hanapin ang nasa isip natin na litra por litra. Ang gawin natin, intindihin ang nakasulat. Yan ang tama. Hindi tulad ng mga mga ngaral na ang kanila ang nasa kanilang kaisipan ang ipahanap dito sa Bible. Paano mangyari yan? Hindi wala pang gani masulatan ang gitudlo ni Lord Jesus. Ang ina pang gusto ipapangita din eh. So aking babasahin ko muna yan, ha? Upang maintindihan na hindi lahat ng ipinangaral ng Panginoon Sos ay nakasulat. San Juan 21:5, ito ang sinasabi. Dahil ba kayong mga butang na gibuhat ni Jesus o kung gisulat ang tanan, natuwa ko nga ang tibo kalibutan, dili kayo paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Malinaw. Na mas marami pa ang hindi nakasulat kumpara sa nakasulat o naisulat. At dito mga kapatid sa Gawa 17:27, malinaw na ipinahayag ni San Pablo na ang banal na kasulatan ay basahin at intindihin. At sinasahin 15, Gawa 15:27. Musa among ipadala kaninyo si Judas o si Silas na mo'y musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Malinaw. Bakit? Kasi parang dilid, no? Pero step-by-step tayo. Mali man din na dictionary po ang sagot bago ko i-explain bakit yan ang panintindi ng simbahan. Pero pwede rin maliktarin natin, no? Kasi mga kapatid, bakit basahin natin, intindihin or mayroong mga kaanib sa simbahan na magpaliwanag sa mga naisulat? Kasi maraming mayroong binaluktot ng mga buwan ng mga mangangaral dito sa banal na kasulatan. At yung sa akin ng 2 Pedro 3:16, ini mga butanga yung isutan sa tanan yung mga sulat. May mga butanga isutan sa mga sulat na gituis sa mga walay lamang o sa mga matutuhod sa mga silang gibo sa umang bayan sa kasulatan o sa ingon, nagtukmo silang kawalingon nagto sa kadulagan. Ito ang dahilan mga kapatid na kailangan kung ang tao ay kung nais ng tao ay makamtan niya katotohanan, kailangan basahin niya at intindihin. Now, dito tayo sa tuwa, sa sagot. Bakit ginawa ng rebulto ang Panginoong Hesus? Dahil ipinahayag yan, malinaw na ipinahayag yan sa banal na kasulatan, Old and New. Atin basahin. Diretso ko kasi maligtag itong kanina, pero hindi naman, okay naman yun, no? Atin basahin bakit ginawa ng rebulto ang ating Panginoong Hesus. Basahin natin mga kapatid ang 1:14. Ito ang sinabi. Ingon nga giisa ni Moses dito sa kamingawan ang bitin nga bronze. Malinaw, tumbaga, that is bronze. Ingon nga giisa ni Moses dito sa kamingawan ang bitin nga bronze na gibutang og tukod. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Ingon nga giisa ni Moses. Now, nagutos ba ang Diyos na gumawa si Moses ng rebulto ng isang ahas upang gamitin sa paggaling sa mga natuklaw ng ahas? Malinaw yung ipinayag. At ito sa'yo ang Números 21:8. Simulan natin sa size upang maintindihan. Ito ang sinasabi.
Unya ang Ginoo mipadala kanilang mga bitin nga malala kay na magulbol man sila, no? Yung binigyan sila ng ipinalabas sila sa Egypt at sila ay nagmaklay sa Desierto. Nagbagulbol sila kaya pinarusahan sila ng Diyos sa pamagitan ng pagpadala sa kanila ng mga ahas na malala. Unya ang Ginoo may padala kanilang mga bitin nga malala o gipamaak ang mga tao o daghang mga tao sa Israel ang namatay. O ang katawan na nool ka Moses umingon. Yes. Nakasala kami kay nagmagulbol man kami kami batok sa Ginoo. O kanimo pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nag-ampo si Moses alang sa mga tao. O giingan si Moses sa Ginoo paghimong bitin nga tumbaga. 11. O gibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. O ang hipaakan bitin kung makakita nini dili mamatay. Napakalino. Na inutusan sa Diyos ng Diyos si Moses naggumawa ng ribulto ng bitin at sino mang matuklaw ng ahas at makakakita sa ribulto ng ahas ay gumaling. Yan ang batayan. Bakit? Sa Christian religion, ang kanilang itinaas ay hindi nabitin kundi ang Panginoon Hesus na ipinako sa krus. Tingnan natin mabuti ang numeros 21:8 ang sa size. Ang Diyos ang nagpadala ng ahas upang matuklaw. Ngunit ang iboto din ng ahas ang kaniyang inuutos na gawin ninyo upang ang makakakita sa ahas sa libuto ng ahas na matuklaw, upang ang natuklaw ng ahas at makakita sa libuto ng ahas ay gumaling. Sa Christian religion, ipinadala ng ama ang kanyang anak upang ang lahat ng tao na naging makasalanan ay gumaling sa kanilang pagiging makasalanan sa pamagitan ng kanilang paniniwala sa Panginoong Hesus. Ating basahin ha? Ating basahin muli. 3:14. Ingon nag-iisa ni Moses dito sa kamingawan ang bitin na tumbaga, nag-ibutang tukon ang anak sa tao, kinanglan na iisa usap. 15. Aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton o kinabuhing walay katapusan. Sa Old Testament, ang mga tao na natuklaw ng ahas, nang sila ay makakita sa libuntong ng ahas, sila ay gumaling sa kanilang sugat. Ngunit, sa New Testament, ang makakita o maniniwala na ang Panginoong Hesus ay pinako sa cross, ay manilinis ang kanilang pagiging kasalanan at hindi lang yan. Sila ay makakapasok sa kanilang Diyos. Yan bro, bakit sa Christian religion hindi nabitin tulad ng sa mga Hudyo, kundi ang Panginoong Hesus na pinako sa cross. At kung magbasa tayo sa history, after sa liberation ng mga Christian religion sa pamagitan ni Constantine the Great, doon na nakilala na ang mga Christians ay mayroong proselytes. Now, so yan ang sagot bro, no? Bakit mayroon tayong ribulto? Ang sagot sa nagtanong sa FA, kasi yan ay pinahayag sa Old Testament. Basahin mo ang Números 21, 6 hanggang 8.
At saka, Evangelyo ni St. John, chapter 3, verse 14 to 15. Yan. At saka history. So yan bro, no? Ito ba? Ronald Daniluwali. Salamat bro sa pagsagot. Oh, God bless every. So yan bro, ang sagot sa simbahan. No? Yan ang sagot sa simbahan. Hindi na tayo maghanapan ng iba pang sagot o pang matalo natin ang ating kakbang. Hindi. Yung ano lang, kung maniniwala sila, mabuti. Kung hindi, wala kayong problema. Atin lang, maawa tayo sa kanila. No? So, kasi ang libunto, pero yun man ang tanong mo, no? Baka alam mo na yung bakit mayroon tayong libunto. Okay. So, patuloy tayo, no? Sa pagtalakay sa patungkol sa grabe na demonic na pangaral ng Mormons. Okay. So, ito pa, no? Ibigay ko rin ang talatang ito, no? Yung ang Panginoong Hesus ay patuloy na gumagabay sa kanyang katawan na wala iba kundi ang Roman Catholic Church. Basahin natin mga kapatid ang San Mateo 28:20 upang maintindihan natin na napaka-demonic ang ipinangalan ng mga Mormons na apostasya ang itinayo ng Panginoong Hesus. Itinayo ng Panginoong Hesus nga apostasya. Grabe. Ito ang sinasabi sa 20. Kung tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o ginumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Panginoong Hesus ay gumagabay sa kanyang simbahan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So paano ito maging apostasya? Grabe, no? Napaka-demonic ang aral ng mga sikta. Ito ba? So, paano natin mapaniwalaan si Joseph Smith na siya ay huwad na propeta? Bakit? Kasi ipinahayag nga ng banal na kasulatan na mayroong mga huwad na mga ngaral. At si Joseph Smith ay nagbanggap pa na propeta. Na ang lahat ng isinulat ng mga propeta ay doon lang, hanggang sa panahon lang ni San Juan magbubunyag. Kung mayroon pang magsabi na ito ay inyong paniniwalaan kasi ako'y propeta, yun ay huwad na. Siya ay huwad na. Atin basahin na kapatid ang San Mateo 3 na, San Lucas 16:16 na ang ating paniniwalaan na sinulat ng propeta ay hanggang sa panahon lang ni San Juan magbubunyag. Ating basahin mga kapatid. San Lucas 16:16. Ang balaod ni Moses o ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan magbubunyag. So kanya ito gisangyaw ang maayong balita may tungod sa gingharian sa Diyos o makigbisog ang tagsa-tagsa sa tao pagsulod nini. So kung mayroon ang sinasabi na ito ay isinulat ng propeta, ngunit lampas na sa panahon ni San Juan magbubunyag, yan ay Juan na. Kasi malinaw na ang isinulat ng mga propeta ay hanggang sa panahon ni San Juan magbubunyag. At malinaw ding ipinahayag na mayroong darating na mga uwan na mga naraw. Ating basahin ang 2 Pedro 3 2 Pedro 2:1 na mayroong uwan na mga ngaral na darating. At isa dyan si Joseph Smith. Ito ang sinabi. 2 Pedro 2:1. Ingon nga kanyang ito may mini nga mga propeta, utong harusang diya kaninyo ang mini nga mga matutudlo. Sino ba yung utong kaninyo? Sino ba yung kaninyo?
ang simbahan ay tinayo ng Panginoon Hesus. Sino ba yung mutungha ng mini ng mga ngayon? Walang iba kundi ang mga protestante o mga sulpot na mga grupo. Si Joseph Smith ay 39 years old lang siya. At paano natin mapaniwalaan na siya ay tunay na alaga ng Diyos? Nasa Christian religion, isa lang ang asawa. Ngunit si Joseph Smith ay 50 ang asawa. 50 habang asawa. Palagi ko yung sinasabi sa plaza. Nang tuyuon pa na ako, inilagi sa Mormons. Hindi pa mo doon. Kita na rin kung may kapayulong na rin kay isbutan na rin ako Mormons. O, yung Mormons. Yan ang totoo ng sinasabi ng sa tunay na Christian religion, isa lang asawa. Ngunit ang founder sa Mormons, 50 kabuk asawa. Nangaral siya about polygamy. So ano tayo maniniwala sa grupong yan na ang founder ay 50 kabuk asawa? 27 ang single, 23 ang dunay bana. O, mananakaw ba? So maniniwala tayo sa mananakaw. Grabe si Joseph Smith, no? Grabe. Nooy kayo, kawawa ang mabiktiman. Walang patutunguhan. Maliban ha, ito mga kapatid, palagi natin tandaan o palagi tayong bigil o careful tayo palagi. O para hindi tayo ano sa contradict sa itinalaman ng simbahan. Ang simbahan ay nagsasabi na hindi maliligtas ang mga tao na nasa age of reason na or yung hingkod na. Kasi ang age of reason ay nasimula yan sa 7 years old. So hindi maliligtas yung mga tao na napangaralan na ang simbang Katoliko ang iglesia na tinayo ng Panginoon Hesus. Ngunit hindi naniniwala, kaya hindi umahalin, hindi sila maligtas. Sinasabi ng simbahan yung napangaralan na kasi mayroong mga inosente, sa kanila. Yung hindi nakarinig ng Catholic Church ang tunay na iglesia o reliyon. Kasi kung magsabi lang tayo na hindi maliligtas ang lahat ng protestante, yan ay contradiction against sa ipinangaral ng simbahan. Kasi mayroong mga inosente. Kaya ang palagi natin bigkasin, hindi maliligtas ang mga tao na napangaralan na ng Catholic Church ang tunay na iglesia. Ngunit hindi umanin. Hindi rin maliligtas ang lahat ng mga Katoliko na umalis sa simbahan. Hindi din maliligtas. Ating masahin mga kapatid ang CCC 846 upang malaman ninyo ito ha. How are we to understand this affirmation? Paano natin nandiyan yung sinasabi ng simbahan na pagpapatuon? Often repeated by the church fathers, no? Yung mga unang pinuno ng simbahan na nagsasabi. Reformulated positively. It means that all salvation comes from Christ. Na ang kaligtasan ay nagmula sa ating Panginoon Hesus. Dahil through the church which is His body. Diretso na ko ha. It means that all salvation comes from the Christ, dahil through the church which is His body. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay nagmula sa Panginoon Hesus sa pamagitan ng kanyang simbahan na siyang kanyang katawan. Dito tayo sa baba. Hence, they could not deceive. Ibig sabihin, tungunin, hindi sila maluwas. Knowing that the Catholic Church, na nalaman na nila na ang Catholic Church was founded by Jesus Christ. Ang necessary was founded as necessary by God through Christ, would refuse either to enter it or to remain in it.
Napakalinaw. Hence, they could not be saved. Who knowing that the Catholic Church was founded as necessary by God through Christ, would refuse either to enter it or to remain in it. Malinaw. So, yan ang sinasabi ko kanina na we must be careful of saying na hindi maliligtas ang lahat ng mga protestante. Hindi yan. Merong kamalian yan. Ang ating sasabihin, hindi maliligtas yung napangaralan ng ngunit hindi naniniwala. At yung umalis, yan ang sinasabi sa Marcos 16:16 at saka 1:18-19. Akin basahin. Na yung napangaralan ng ngunit hindi naniniwala, kaya hindi nagpabautismo, hindi sila maliligtas. Atin basahin mo na, ha? Mingon siya kanila, panglakaw ka mo sa tibok kalibutan, kung isang iyo kinimahin balita nga to sa tanang mga tao. Ang mutuo, kung magpabautismo nga luwas, apan ang dili mutuo, silutan. Ito, ang ibig sabihin, na who knowing that the Catholic Church was founded unnecessary for salvation. Malinaw. At yung umalis, ito na naman, akin na itong binasa kanina, ngunit akin balikan. Yung umalis, ha? Who refuse to remain in it. Mga anak doon na katapusan sa kalibutan, isugin na kamo nga muani ang kaaway ni Kristo, ani na karon ang gandang mga kaaway ni Kristo, busa na siguro nato nga doon na kayo ng katapusan. Kini mga kaubangan dili tinuod na sakop sa tong pundo, busa na mo lang sila kanato, kung tinuod pa nato sila mga kauban, magpabilin unta sila kanato, apan namiya sila aron maila kayo na sila dili kauban nato. Ang namiya kaaway na ni Lord Jesus. Kaya sinasabi ng simbahan na they could not be saved. Who refuse either to enter or to remain in it. Malinaw. So, kawawa ang mga mga Katoliko na naakit sa mga sikta. Kawawa din ang naging membro ng mga sikta. Kaya magsumikap tayo. Kasi yan ang sinasabi ng pare. Kung darating ang last judgment at ipalagay natin na kayo ay nasa kalian ng Diyos. Kayo nasa kalian ng Diyos. Ay makikita natin ang nasa impyerno. At makikita ninyo ang inyong kapitbahay na nasa impyerno na ibang sikta. Umusig sa simbahan. Ano ang inyong maramdaman? Mayroong nasabi, mawa. Yan, kulit. Kaya, nang hindi pa yan mangyari ang last judgment, kaawaan na natin sila. Gawin na natin ang lahat upang matulungan natin sila na maibalik sa simbahan yung umalis at yung hindi pa maging kaanib sa simbahan. Kasi kawawa. Yan mga kapatid, kaya gawin na natin ngayon. Hindi tayo kasi hindi natin alam kailan tayo umalis sa mundo. No? Kailan tayo mamatay. So malinaw, ang mga tao na nasa mga sikta na nasa insurrectionan or planuhin natin yung napangaralan na hindi naniniwala. Okay. So ito pa ang ipinangalan ng mga hindi tayo sagutin natin ang mga sinasabi ng mga Mormons na na-apostasi ang simbahan at ni-restore ni Joseph Smith. Sino siya? Bakit nagsasabi niya na kanyang na-restore ang iglesia na tinayo ng Panginoon Hesus? Alam ba niya saan ang iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus? Nang siya ay isinilaw. Grabe. Grabe. Itong Diablo. Grabe.
Napakasama, no? Napakasama. Kasi diablo, no? Walang katinuan. Okay. So, malinaw. Okay. So, I'm sorry. Hindi 1802. Si Joseph Smith ay sinilang 1805. At siya namatay 1844. Kaya, okay, 39 years old siya. Kaya 39 years old lang siya. Kasi 44 minus 5, 39. So 1805 siyang isinilang at namatay 1844. At sa tingin ko, kahit patawanan ng ako ng Panginoon Diyos, siya ay pinarusahan kagad upang wala nang maakit. Pero kasi mayroon siya na establish na, kaya yung mga followers niya ay patuloy sa kanyang masamang layunin. So 39 years old lang siya at 50 kabukasawa. Ngunit isa lang ang asawa na sinasabi ng Panginoon Hesus. Isa lang ang ating asawa. At hindi na tayo pwede magdagdag. Maliban kung isa sa mag-asawa ang mamatay, pwede na siya mag-asawa ng iba. At ito sa mga kapatid, ang San Mateo 19:6. Busa dili na sila duha kung dili usa lamang tungod niini kinahanglan na dili muladong sa tao ang giusa sa Dios. Ibig sabihin, walang mag-iwalay sa kanila at walang magdagdag. At inusahin ang dili dugangan ng asawa. Sorry, ito na. Okay. San Mateo 5 na hindi tayo pwede magdagdag ng asawa kasi nangapaw lang, nakiapit na tayo dyan. Okay. Sa San Mateo 5, 27. Nakadugo ka mo, nag-ingon ka niyan to. Ayaw panapaw. Apan karon sultihan mo ka mo, nabisang kinsay mo, tanaw sa usa ka babae, uban sa laway na una-una, nakapangapaw na kaniya, sulod sa iyang kasing-kasing. Nakapanapaw na mga anit, tagbuyot ka. Lamiha, uy. Lamiha kayo ng niagi, o. Kapanapaw ng mga anit, ka. Samot ng imuhang sinulog ka. Samot ng 50 ka buos. May itong kapatid natin sa hindi Katolik, hindi Kristiyana. Apat lang ang limit. Si Joseph Smith, 50. Polygamy ang kanya ipinangarap. Pero ngayon, sinasabi nila na nahinto na yan. Hinto ba, alright? So, hindi tayo maniwala sa kanila, no? Ito ba? Pero basahin ko muna itong tanong, no? Okay, nanti ko sila minyon sa ibol. Share na, paki. Salamat, bro, sa pagsagot. Buhay sa kayan, bro, no? Thank you very much sa question po, no? Maraming salamat din.